Naniniwala talaga ako sa sinasabi ng iba na kapag malungkot ka, mag-alaga ka ng aso. Kapag mag-isa ka, mag-alaga ka ng aso. Kasi dati, bago ko natagpuan yung dalawa kong aso, yung una kong alaga, sobrang dumaan ako sa pinakamatinding stage ng buhay ko na sobrang stress na stress ako, depressed na depressed ako. Na wala na akong ganang magtrabaho, wala na akong ganang bumangon kahit na mayroon akong binubuhay sa probinsya, pero parang hindi ko alam kasi pag umuwi ako ng probinsya, wala din naman akong magiging trabaho dun. So wala akong choice kundi magtrabaho dito sa Maynila. Kaya yun, nung parang dumaan ako sa matinding depresyon, nagpapasalamat din ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng dalawang aso. Nung dumating kasi sa akin yung dalawang aso, nagbago, parang biglang boom, nagbago yung pananaw ko sa buhay. Kasi kahit na ayaw kong bumangon sa umaga, kailangan kong bumangon kasi merong nag-aantay sa akin dalawang aso na papakainin ko. Tapos kahit na ayaw kong magtrabaho, kailangan kong magtrabaho kasi hindi lang yung anak ko na nandun sa probinsya ang bubuhayin ko na, meron na namang dalawang nadagdag. So nung dumating sila sa buhay ko, parang siguro binigay sila ni Lord para maging busy yung buhay ko dito na malayo, na kahit na malayo yung anak ko, meron akong aso na alagaan na kailangan pakainin. So mula nung after 5 years, hindi na talaga bumalik yung depression ko, hindi na bumalik yung self-pity ko. Parang bumalik ako sa dating ako, yung nagsisikap lang, nagtatrabaho lang para doon sa anak ko, para sa kanila. So yung naging routine ko talaga ngayon is yung minsan maghanap ng para pangkain sa kanila, tapos trabaho lang para sa pamilya doon sa probinsya. Parang kumbaga, salamat Lord kasi parang naging blessing sa akin yung mga aso para baguhin yung pananaw ko sa buhay. Kaya nagpapasalamat din ako na dumating sila sa buhay ko. Nagpapasalamat ako kay Lord.